Hey yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayong lahat. Ako ito, okay naman. Yan, so o nga pala no, mga kasabat, if hindi nyo pa alam, meron tayong podcast, no? You can check it out sa Spotify, The Needle House Tattoo Podcast. Yun, pwede kayong mag-follow doon. Doon ko na-upload yung mga mahahabang videos natin, mga 30-minute videos, no? So, check nyo yun. Mag-iwan na rin ngayon ng 5 stars, no? Baka naman. Wala naman bayad yun. Yan. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Well, eto, mga kasabot. May mga nagtatanong kasi, no? Nagpi-PM sa akin at medyo marami na kasi sila. Kaya, nag-decide na akong gawa ng video, no? And the question is, kasabot, is it still worth it bumili ng tattoo kit this 2024? So, naisip ko din, no? Ang ganda rin ng tanong na yun. Good question, no? Sulit pa nga bang bumili ng tattoo kit ngayong 2024? So, pag-usapan natin yan. Pero, bago yun, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday 7pm nag-upload tayo ng bagong video. Okay, yan. Bago tayo mag-start, intro muna tayo. And we're back. Yun. So, again, the question is, sulit pa nga ba? Or is it worth it to buy a tattoo kit this 2024? Yan. So, gandang tanong yan, no? Gandang pag-usapan din yan. Kasi, ngayon 2024, no? Because of TikTok Shop, you know, Shopee, Lazada, Facebook, Marketplace, ang dami nating nakikitang ganyan. So, although ang dami na nating ginawang video about sa tattoo kit, no, ngayon ko lang din naisip tong question na to. Ngayon ko lang din naisip gawa ng video. Kasi, napatanong din ako nung nakita ko yung question, no. Sulit pa nga bang bumili? Oo nga, no. Sulit pa nga bang bumili? Well, eto, para sa akin, no, this is just my point of view dito. You have to consider yung budget mo. Do you have a budget to buy a tattoo kit, no? Or kailangan nating pag-ipunan pa, or may budget tayo pero maliit lang, no? Kasi yun yung pinaka magiging deciding factor mo dito, kasabwat, no? So if you are deciding or you are thinking to buy a tattoo kit ngayong 2024, kailangan mong pag-isipan, no? Magkano ba yung budget ko? Yung budget ko ba ay makakabili ng magandang tattoo kit na kompleto na, or yung budget ko ba ay makakabili ng tattoo kit na kompleto pero very low end, no? Kasi mga kasabot, no, kapag medyo limited yung budget natin, as in promise, kapag nagpunta ka sa Shopee, ang daming mura dyan, pero hindi naman lahat ng kasama ng tattoo kit is kailangan mo, no? Katulad ng mga fake inks, yan, isa sa mga bentahin nila yan. Sasamahan nila ng maraming fake inks na di mo naman talaga kailangan. Kahit sa practice skin, di mo siya magamit ng maayos. So, ako, ang lagi kong sinasuggest pag ganyan is, kung meron kang makikitang tattoo kit na walang kasamang inks or fake inks, tapos sulit naman or maganda naman yung presyo niya, well, para sa akin, okay yun, no? Kasi
Ang kailangan mo lang naman pag nagsisimula ka, para sa akin, to practice is black na ink. And then, tuwing makakaipon ka, dagdagan mo na lang ng kulay. And just buy primary colors, yung red, blue, and yellow, no? Para you can mix naman colors para makagawa ng mga iba pang kulay. So para sa akin ganun, no? And ayun, balik nga tayo doon sa tanong, sulit pa nga bang bumili ng tattoo kit? So sa ngayon, kasi sa mura na ng mga tattoo supply ngayon, yung tattoo kit is hindi na siya ginagawang parang dati, kasi ginagawa siyang tattoo kit para mas makamura ka. Pero ngayon, pinagsasama-sama na lang siya, tapos same price lang naman. So para sa akin, ngayong 2024, it's better to buy na lang ng paisa-isa, 'di ba? Kasi pag paisa-isa, number one, makakapili ka ng gusto mong machine, no? Whatever it is, coil ba yan, or rotary ba yan, pen type ba yan, 'di ba? And pinakamadali ngayon talaga, as in, is yung pen type, no? Kasi pag bumili ka ng isang pen type, bili ka ng isang battery, no? Kasi pag nag-battery ka, hindi mo na kailangan ng power supply, hindi mo na kailangan ng ano pa ba, ng foot switch, ng RCA cord, 'di ba? So it's easier, it's cheaper to buy yung ganong set, no? Or if you have the budget, bili ka na ng isang buong pen, yung decharge na pen, no? Hindi na nakabukod yung battery, but mas pricey kasi yun, no? Kaya nga sinasabi ko, it depends on your budget. What else? So yun nga lang, kapag nag-pen type ka, ang mas mahal naman doon is yung cartridge needle, no? Mas mahal siya compared doon sa mga needle bars na old school, no? Kasi parang magkano lang yung isang box ng needle bar, no? Tapos yun nga lang, bibili ka pa ng tip kapag nag needle bar ka, and kapag nag coil machine ka, bibili ka pa rin kasi ng grip, no? And yung mga battery pack kasi na ginagamit is hindi siya ganun ka-compatible sa coil machine, no? Although mas mura talaga yung coil machine. Pero I always suggest, kung magsisimula ka ngayong 2024, start with a pen type na lang, no? It's easier. It's not because mas gusto ko yung pen type or mas maganda yung pen type, but it's for convenience and para na rin sa budget, no? Kasi pwede akong magpaka-technical at isuggest ko yung coil, pwede akong magpaka old school, pero I'm just being parang practical dito sa topic na to, kasi hindi naman natin pwedeng ipilit na parang kasi coil machine user ako, yun ang dapat mong bilhin. So hindi, I'm being practical dito sa video na to, at ayun, kaya ganun. Pero ako rin naman, di naman ako ipokrito, gumagamit din ako ng pen type, no? Especially ngayon, wala naman akong shop, diba? It's more convenient to use a pen type para sa sitwasyon ko ngayon. So eto pa, isang bagay na you have to consider is yung, if you have a mentor, no? Pag may nagtuturo sa'yo, ano ba yung gamit ng mentor mo, 'di ba? Kailangan mong i-check kung ang gamit ba ng mentor mo is coil or pen type or both, or kung ano rin yung isasuggest sa'yo ng mentor mo na mas matuturuan ka niya ng mas maayos. So kapag ganun, doon ka rin magbabase ng mabibili mong gamit, no? Pero right now, I'm really suggesting that you buy a tattoo pen type instead of coil, no? Yun. So ano pa nga ba? Pero kayo din, mga kasabwat, no? If you have any suggestions, any comments, comment lang kayo sa baba para
'di ba? Ako lagi akong may natututunan sa comment sections, no? At kaya gustong-gusto ko rin na nagbabasa ng comment section. Hindi nga lang talaga lahat nasasagot ko. Again, sabi ko nga sa inyo mga kasabwat, no, hindi lang naman YouTube yung pinagkakaabalahan ko, hindi lang naman tattoo. I'm also working, 'di ba? At ayun, medyo mahirap kung lahat ng question mas ay sasagutin natin sa comment section. Kaya madalas pinupusuan ko na lang talaga. So pasensya na kayo mga kasabwat, no? Ayun, yun, mabalik tayo sa topic natin. Well, para sa akin, no, eto, sagutin na natin ng diretso. Para sa akin, hindi na sulit bumili ng tattoo kit ngayon, no? Kasi sobrang dami na ng tattoo supplies ngayon. Sobrang dami na ng means, ng ways to buy tattoo supplies, 'di ba? Tattoo equipments. Pero dati kasi sa sobrang hirap humanap ng tattoo supply ng mga nagbebenta ng tattoo equipment. Wala namang online dati. Ang mas convenient para sa amin dati nung nagsisimula ako na bumili na lang ng tattoo kit instead of buying one by one, kasi mas mahirap dati, no? Tapos ngayon, syempre, andyan ang YouTube, mga nagtuturo. Sobrang dali na. As in, sobrang dali na. Kaya nga, para sa akin, masulit na ngayon kung bibilihin mo ng paisa-isa kesa yung bumili ka ng isang buong tattoo kit tas hindi naman lahat gagamitin mo, 'di ba? Parang sayang lang, sayang. Siguro yung iba parang ang bumibili na lang ng tattoo kit ngayon kapag tinatamad kang bumili ng paisa-isa or ayaw mo ng bukod-bukod pa yung shipping fee, no? Pero I really recommend na bumili na lang kayo ng paisa-isa kesa bumili kayo ng tattoo kit. Hindi na siya ganun ka convenient ngayon kapag bumili ka ng tattoo kit, kasi yung mga nakikita ko nga ngayon parang kung ano-ano na lang yung sinasama nila, no? But of course there is still mga tattoo supplies na nagbebenta ng mga magagandang tattoo kit, no? But of course kapag ganun medyo pricey na siya. Talagang you really need to have a budget kapag ganun yung bibilin mo. Yan. Kaya nga sinasabi ko, you have to consider your budget first, 'di ba? So kaya nga nanonood dito di ba? Kasi nagre-research ka kung sulit pa nga ba para hindi masayang yung pera mo. So good job sa'yo. Ayun lang naman. Hindi naman ganun kahabang video. Gusto ko lang talaga gawan ng content kasi ang ganda ng question. So, kung may mga question pa kayong ganyan, comment lang kayo sa baba at ginagawa natin ng video yung mga ganyan. And again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para notify ka tuwing may bago tayong video. At check nyo yung podcast natin sa Spotify, The Needle House Tattoo Podcast. Follow nyo ako doon, okay? Yun lang naman. Peace out.